Lord God. We praise your name, Jesus, and we adore you, Lord God. For you are the reason of this season, Jesus. Hallelujah. Come on, let's continue to feel the presence of God in this place. Let us magnify the name of the Lord, our Savior, our Deliverer, our Father. Oh, Jesus. The heavens declare the glory of God, and all of the world will join the praise, His wonders proclaim. The oceans and skies lift up their voice, and all He has made will rise to bless the King of all kings. Let us adore Him. Come on, lift your voice. Jesus Christ is the Lord. It is King, coming again. So all of the earth will fade away, His truth will remain. Let us adore Him. Let us adore Him. Jesus Christ is the Lord. Come and behold Him, bow down before Him. Jesus Christ is the Lord. Hallelujah. Oh, we praise Your name. Oh, we magnify, we glorify Your holy name. Jesus, how about His name? Hallelujah, hallelujah. You are worthy of all praise. Sing hallelujah, hallelujah. You are worthy of all praise. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are worthy of all praise. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are worthy
Amen. Praise the Lord. Minsan pa po palakpakan po natin ang ating Panginoong Yesus ngayong umagang ito. Praise God. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Naniniwala po ako na inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para nang sa gayon ma-receive natin ang kanyang instruction, ang kanyang mensahe para sa atin na kung saan we will be informed and most of all tayo po ay matatransform ngayong araw na ito. So dalangin ko po na nawa tayo po ay patuloy na excited sa kanyang salita dahil, ulitin ko po, walang pong kinalaman ang salita ng Panginoon or walang problema pagdating sa word. Ang problema ng tao ay pagdating sa puso. So, nakadepende yan kung saan tatama, kung saan maitatanim ang salita ng ating Panginoon, anong klase ng lupa, anong klase ng puso, parable of the sower. At dalangin ko nawa maging good soil ang ating mga puso ng sagayon para tayo po ay lumago, para po tayo ay mamunga, at para po tayo ay maging kapakipakinabang sa iba, at higit sa lahat tayo po ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. So praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa first installment po ng ating brand new series in December entitled Born for You. So why the birth of Christ matters to everyone? Bakit po napaka-importante ng kapanganakan ng ating Panginoong Sokristo para sa lahat? Bakit ba isa ito sa mga major na celebrations or sabihin na natin na kino-commemorate ng mga tao taon-taon? Bakit ba napakalaking issue nito pagdating sa hindi lamang sa Christianity kundi sa buong mundo? Bakit kaya? Alam niyo po, napaka-importante nitong pag-uusapan natin dahil naniniwala po ako kung bakit binigyan ito ng significance ng Bible. Bakit ito binigyan pa ng panahon ng ating Panginoon? Kasi nga, napaka-importante niya, napaka-life-changing ng mensaheng ito. Kaya lang ang nagiging problema po dahil madalas na natin na pinag-uusapan ito, matagal nang naging tradisyon na rin sa ating bansa at sa ibang mga bansa, itong kapanganakan, itong celebration na ito ng ating Panginoon, nagiging natural na lang siya sa atin at minsan kinatatamara na ng iba or yung iba kinaiinisan na dahil may manghihingi na naman sa kanya ng regalo o kaya naman maghahanda na naman siya sa Pasko. Kasi nga, maybe lumalabo na ang tunay na ibig sabihin nito para sa atin. At kapag tapos nitong mensaheng ito, pagtapos nitong series natin, dalangin ko na mabago yung perception natin about this. Maging tama yung puso natin, yung isip natin, pagdating sa usaping ito ng kapanganakan ng Panginoon, para nang sa gayon, magbigay po ito ng transformation sa ating buhay. At dalangin ko nawa ma-refresh tayo at mabago tayo ng mensaheng ito, especially sa buong buwan na ito ng December, last na series natin for the year 2024. At napakaganda rin po na preparation na ito para sa susunod na taon, especially sa ating mga buhay. So let's get started. Alam niyo po, isa sa mga pinaka-importanteng kakaharapin ng magulang ay kung ano ang ipapangalan niya sa kanyang anak. Congratulations sa mga kapapanganak lang dito. Pero alam niyo po, hindi siya madali. Ulitin ko po, isa po sa napaka-importanteng kakaharapin ng mga magulang ay kung ano ang ipapangalan nila sa kanilang mga anak. Why? Because names are important. Bakit po? Kapag pumili ka ng pangalan, yung pangalan na yon ay may stuck na sa bata habang siya'y nabubuhay. Why? Tanda natin, babies have no voice in the selection of their names. Wala silang kapangyarihan. Wala silang boses para piliin nila ang kanilang pangalan. They have to live with them. To live them down or live them up. Ang kagandahan nito, nakapag-usap na rin tayo patungkol kay Jabez. And his mother named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Ang pinangalan sa kanya ng nanay niya, pain. Kaya buong buhay niya, pain. Ang nangyari sa kanya. Kasi yun ang ipinangalan. According to researchers, names are important because you tend to become what your name represents. Sinabi po ng pag-aaral, napaka-importante ng pangalan because you tend to become what your name represents.
Alam niyo po ba, bakit yung mga royalty, bakit yung mga, sabihin na natin, yung mga royal blood sila, yung mga noble people, ay ang haba ng pangalan nila. Actually, kapag ni-research niyo po, yung mga hari, mga prinsipe, yung nasa royal family, nagre-range yan ng 6 hanggang 8 yung pangalan nila. 6 hanggang 8 na pangalan. Yun yung regular, yun yung average. Why? Bakit yung mga royalty ay may mga habang pangalan? There are at least 5 reasons. Number 1, historical tradition. Because many royal families have traditions of using multiple names. Ino-honor nila yung kanilang mga ancestors o yung ibang mga significant figures. So, historical tradition. Pangalawa is titles and honors. Royals frequently hold various titles that are added to their names. For example, may related yun sa kanyang sa territory, related sa rank, sa role niya dun sa monarchy. Kaya titles and honors. Pangatlo, bakit may mahahabang pangalan? Itong mga royal blood na ito, religious significance. Because in many cultures, names have religious or spiritual significance. So royals might include names that reflect their faith or lineage connected to their religious figure. Ano pa? Political significance. Napaka-importante lalo nitong 4 na ito. Bakit may mahabang pangalan yung mga royal bloods, mga dugong bughaw, ika nga nila? Because of political significance. Why? Because long names can signify power. Ulitin ko, long names can signify power and legitimacy. Ibig sabihin, legitimate ka na royal blood ka kapag ikaw ay may mahabang pangalan. Kapag may mahabang pangalan, ito ay nagsisignify ng kapangyarihan. By using multiple names and titles, royals can emphasize their claims to thrones or territories. Para maipasa at matatag yung dahilan para siya ang susunod dun sa trono o dun sa kapangyarihan na yon, isang magpapatunay dyan yung mahabang pangalan niya. At para tanggapin siya at maging makapangyarihan siya sa pagsakop niya dun sa isang teritoryo, malaki din ang parte ng pangalan niya because of political significance. And lastly, because of cultural practices. Different cultures have unique naming conventions. In some culture, it is customary to have long, elaborate names that convey family connections or social status. Ibig sabihin, kung sa panahon natin ngayon, ay napakalaki nung, alam niyo yon, yung social status na yon, o kaya status symbol. For example, sa sasakyang ito, may sasakyan ngayon na kung saan yun ang ginagawang sasakyan. Halimbawa, especially sa mga kapatid nating Chinese na businessmen, may certain na sasakyan, hindi ko na po sasabihin yung eksakto, na sasakyan, na kapag yun ang nakita ang sasakyan mo, mabilis silang kumunik sa'yo. Okay? Kapag yun ang nakita na parte ng bike mo, bati kayo pagdating sa negosyo. Status symbol. Kapag yun na nakita, na hawak-hawak mo, mas magiging kampante sila na mag-close ng deal sa'yo. May mga bagay na kung saan ang tawag nila doon, status symbol. Ganon din sa pangalan. Kaya nga, napaka-importante nitong cultural practices na ito. So overall, long names serve to convey identity, heritage, and authority. Kaya nga po, mga kapatid, kung alam nyo po, yung British royal family, ay ito parang sinabi nila, ito daw ang isa sa ang cute na pangalan. Ibig sabihin, short and sweet. Ito po yung anak ni Prince Harry and Meghan Markle. Ito po yung anak nilang lalaki. Ito daw yung maikli. Short and sweet. Ito na maikli na to Kaya lang, ang pangalan niya ay Archie Harrison Mountbatten Windsor. Maikli na yon. Ang cute daw ng pangalan kasi 4 siya. Pero usually sinabi ko nga yung average niya nagre-range ng 6 hanggang 8 na pangalan. Parang kapag naka-encounter nyo yung pangalang Charles Philip Arthur George Windsor. Mahaba naman nun. Pero siya, kung
kung alam ko, makikilala naman natin yon sa simpleng tawag lang sa kanya. Siya si Prince Charles. Kaya lang ang haba sobra ng pangalan niya kasi nga dahil dun sa 5 dahilan na nabanggit ko. At isa doon, may kinalaman sa political significance. Para ma-emphasize yung claim niya dun sa throne, dun sa territory, may kinalaman sa position at power. Alam niyo po, ganun din sa ating Panginoong Hesukristo. Ito na. Alam niyo po ba, even before His birth, He was a child with many names. Kaya pala, kasi yung dadating, King of Kings. Wala, paramihan ng pangalan. Mas talo na sila kay Lord. Kahit 15 pa pangalan nila, lagpas dun. Yung pangalan nila. Nakuha niyo po mga kapatid, na kung saan ipinapakita dito yung superiority ng ating Panginoon. Even before Christ's birth, He was a child with many names. So the prophet Isaiah, writing 700 years before He was born, prophesied that Messiah would have 4 names. Dito pa lang, sa isang passage na ito, pinakita na agad, 4 agad na pangalan ng ating Panginoon. At ang maganda dito, alam niyo po ba, napaka-importante, lalo na sa kanila, nung panahon na yon, ang pangalan. At napaka-importante sa kanila, depende sa tinatawag mo. Depende ang pangalan na tinatawag mo sa pangangailangan mo. Kaya nga yung mga goddess, di ba? Yung mga gods nila, dati sa Greek mythology, sa Roman mythology, sa iba't ibang mga myth na yon, may iba't ibang pangalan ng Diyos sila, depende sa pangangailangan. God of the sun, God of the moon, God of the stars, God of the seas. So may ganun depende. Halimbawa, ikaw ay nasa matinding pinagdadaanan sa dagat. Hindi mo tatawagin yung God of the sun, tatawagin mo yung God of the sea, kasi yun yung pangangailangan mo. O kaya may God of the harvest. Yun ang tatawagin mo, depende dun sa pangangailangan mo. Alam mo ba, higit dun ng Panginoon. Kaya sila dati, halimbawa, may pangangailangan ka, hindi simpleng God, Jehovah Jireh. May provider. Halimbawa, may sakit ka, ang tatawag mo, Jehovah Rapha, our healer. Nakuha niyo po, mga kapatid. So, ganun ang Panginoon, nagre-reveal siya ng pangalan, depende sa pangangailangan at kinalalagyan natin. Ganun ang Panginoon, nag-reveal siya ng 4 na pangalan dito sa isang passage na ito, ang matindi dito. Kasi, nabanggit ko na yung background, may kinalaman sa kanilang pangangailangan at kinalalagyan. I want you to open your Bible with me in Isaiah chapter 9, verse 6. Isaiah chapter 9, verse 6, 700 years before the birth of Jesus. Napakagandang introduction. Next week po, ang title ng pag-uusapan natin ay Special Child. Bakit po mga kapatid? What's so special about the birth of Jesus? What's so special about the birth of Jesus? Tapos yung mga susunod pa, ipopost ko na lang po. Next week. Isaiah chapter 9, verse 6. For to us a child is born. To us a son is given. And the government will be on His shoulders. And He will be called, eto na, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Kuha po natin yon. For to us, a child is born, to us a son is given. Alam niyo po ba na si Jesus ay isang regalo? Si Jesus ay isang regalo sa gitna ng gulo. Siya po ay regalo sa gitna ng gulo. That's why ang Panginoong Hesus ay napakatinding regalo sa atin. For to us. Ulitin ko regalo siya sa gitna ng gulo. Balikan ulit. If ever na hindi masyado nag-sink in dun sa iba, pag nagbibigay ng pangalan si Lord, may kinalaman yon sa kanilang pangangailangan o kanilang pinagdadaanan. Depende sa kanilang pangangailangan at pinagdadaanan. Ano ba ang pangangailangan nila nung panahon na ito? Ano ba ang kanilang pinagdadaanan nung panahon
na ito. Let's look at the historical context of Isaiah chapter 9. Ano ang kalagayan nila dati? In chapter 9, Isaiah is speaking to the southern kingdom of Israel. Yung southern kingdom, Judah. Yung northern kingdom, niretain nila yung Israel. Nung panahon po na ito, before ng Babylonian exile, Israel, yung northern kingdom, and Syria are pressuring Judah, pinipressure nung north, yung south, at pinipressure ng Syria, yung south, na kung saan mag-form sila ng coalition against sa Assyria. Mag-form sila ng coalition para maging kalaban, para talunin yung Assyria. Now, yung King Ahaz, king of Judah, dun sa south, is afraid to go against Assyria. Natatakot siya, biruin mo, pinipressure sila ni North, pinipressure sila ni Syria. Natalunin yung Assyria. Oy, sa history, Assyrian Empire. Susunod na world power. At ito, nagra-rise na yan sa kapangyarihan ngayon. So natatakot si King Ahaz na kung saan magpa-pressure doon dahil malakas yung kalaban. Napipressure sa ngayon, torn between two sides, two parties. Hindi niya alam. Pag hindi siya nakipag-coalition, awayin siya ng dalawa. Pag hindi naman nila tinalo tong isa, tapos din siya. So napansin niyo yung pressure? At napansin niyo yung takot? So Isaiah spoke into a situation where Judah, the southern kingdom, felt powerless. They didn't know if God was for them or against them. Parang, sasama mo pa ba kami, Lord? Bakit naiipit kami sa ganitong sitwasyon? Kahit saan sila pumanig, tingin nila pareha silang talo. Kahit anong maging desisyon nila, pareha silang talo. Now, yung binasa natin kanina na 4 na pangalan ng ating Panginoon, yung dalawa doon, yung Wonderful Counselor, Prince of Peace, could apply to a mortal human. Counselor, Prince of Peace. May kinalaman siya sa human. At yung huling pangalawa, yung Mighty God and Everlasting, would seem to clearly apply to God. So ibig sabihin, divinity and humanity. May kinalaman sa divine and human na nature nung ipapanganak. So, Isaiah chapter 9 verse 6 reveals 4 names of the gift. Regalo sa gitna ng masalimuot na sitwasyon. Regalo sa magulong sitwasyon. And each name unlocks an aspect of His character. These names teach us who He is and how He can help us today. So the baby has 4 names na sinasabi kung ano ang kayang gawin ni Lord sa sitwasyon na pinagdadaanan mo at pinagdadaanan nating lahat. So join me in our message today entitled The Greatest Gift of All. Sabihin nga po natin, the greatest gift of all. Ulitin ko, siya po ay regalo. For to us, a child is born. To us, a son is given. And the government will be on His shoulders. To us, a son is given. So ito po ay regalo. So para kanino ang pangakong regalo? Sa lahat ng tao. Lahat po ng excited at ready na malaman itong regalong ito at ma-receive at maranasan ang regalong ito. Magsabi po ng malakas na amen. So number 1. Bakit greatest gift of all ang ating Panginoong Hesus? Lalo na ang kanyang kapanganakan. Bakit kaya? Number 1. Verse 6. For to us a child is born, to us a son is given. And the government will be on His shoulders, and He will be called Wonderful Counselor. Number 1, Jesus is for the pointless. Nabi ko ulit, depende ang pangalan, depende sa pangangailangan at pinagdadaanan. Una, para sa mga taong ang Panginoong Hesus ay regalo, para sa mga taong walang direksyon sa buhay. Pointless. Walang maayos na direksyon sa buhay. Alam niyo po ba, the word
counselor here is the Hebrew word ya'atz. It means to advise, counsel, devise, guide, purpose. Nung panahon na ito, hindi nila alam kung ano ang gagawin nila sa buhay. Hindi nila alam kung ano magiging direksyon nila. Hindi nila alam, hilong-hilo na tong haring to. Dahil sa takot, gulong-gulo na siya, pressure na pressure siya. Walang direksyon ang Southern Kingdom. Kaya nga, una, for to us, a child is born, sinabi, and he will be called Wonderful Counselor. Bakit? Gulong-gulo na sila. Ibig sabihin, wala silang direksyon. So as Wonderful Counselor, He gives perfect direction to His people. So those who follow Him will not walk in darkness, but in the blazing light of a day. So kapag na-receive itong regalong ito na Wonderful Counselor, yung mga pointless na tao ay magiging pointed. Ibig sabihin, magkakaroon sila ng mas maayos na direksyon sa kanilang buhay. In this baby, we see the greatest wisdom in the whole universe. Sino itong batang ito? Again, he is the Wonderful Counselor. So this phrase, yung Wonderful Counselor, dito sa passage natin ngayon, claims that when the child is grown, he will have supernatural godly wisdom. Pag lumaki itong batang ito, magkakaroon siya ng supernatural godly wisdom. He will have wisdom superior to Solomon's wisdom, whom the Bible claims was the wisest man to ever lived. That's why in Jeremiah chapter 23 verse 25 it says, "Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will raise up for David a righteous branch, and he shall reign. He shall reign as king and deal wisely. He shall execute justice and righteousness in the land. He shall reign as king and deal wisely." So ibig sabihin, matindi yung katalinuhan, mabibigyan ka ng direksyon. So this divine wisdom points to the deity of Jesus. Napansin niyo po, yung divine wisdom na ito, pinupoint dun sa pagka-Diyos ng ating, or pinupoint ito sa kakayahan ng ating Panginoong Kristo. Kinokontrast ito ngayon, di ba, Hari ang Panginoon, kinokontrast ito ngayon sa kakayahan ni Haring Ahaz dun sa South. Dahil hindi niya, walang direksyon yung haring yon. Yung Jesus na ibibigay ko sa inyo, magkakaroon kayo ng direksyon sa buhay. Brothers and sisters, Jesus has supernatural wisdom. Na kapag ikaw ay walang direksyon sa buhay, kaya kang bigyan ng Panginoon ng direksyon. Alam ko, isa na po ako sa magpapatotoo nun. In fact, isa po sa mga dahilan kung bakit ko na-realize. And when he came to his senses, parang prodigal son. Ako po yon ng panahon na yon. Isa sa mga tanong ko, saan pupunta tong buhay na to? Ano pa ganito? Paikot-ikot na lang ako dito. Mula paglubog, ang pagsikat ng araw, puro tambay na lang. Ano na bang mangyayari sa buhay ko? Puro ganito na. Napansin natin, walang direksyon. At yun pala, kapag naka-encounter mo pala ang Panginoon, siya ay Wonderful Counselor. Na kung saan pwede mong lapitan at makapagbibigay sa iyo ng direksyon sa buhay. So let's always listen to what He tells us in His Word. He's the Wonderful Counselor. Again, para kanino ang pangakong regalo? Sa lahat ng tao, number one, Jesus is for the pointless. Sabi nga po natin, pointless. Maybe some of us today, ito yung kailangan mo. Tawag ka kay Jesus. Dahil naniniwala ko na kaya kang bigyan ng Panginoon ng direksyon. In fact, sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Number two, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor. Pangalawa, Mighty God. Para kanino itong regalong ito? Number two, Jesus is for the powerless. Sabi nga po natin, powerless.
Napaka-importante po nitong kapangyarihan na ito, itong mighty God na ito. So si Jesus ay regalo para sa mga taong mahihina at alipin ng kaaway. Ulitin ko po, si Jesus ay regalo para sa mga mahihina at alipin ng kaaway. Recently, I don't know kung nabasa nyo na po yun, mabilis namang kumalat yun sa social media, na may isang apo, yung pamilya, na mga kilalang matatapang dito sa Pilipinas, na kung saan nag-commit ng suicide. At ang sinabi niya, dun sa suicidal note, I am weak. Mahina ako. At sinabi nung kanyang lolo, na kung nakausap lang sana kita, naturuan sana kitang maging matapang. O harapin yung mga bagay-bagay sa buhay. Why? Kasi ang isang tao, pag may matinding pinagdadaanan, lagi nag-isolate yan. Yan ang gusto ng kaaway, mag-isolate ka. Kasi once na nag-isolate ka na, doon na siya aatake ng aatake sa'yo. Kaya napansin niyo po, parable of the lost sheep. Bakit hinanap yung isa? Kasi nga, alam nung shepherd, na kapag nag-iisa na lang yan at nag-isolate yan, naku, lalapain na yun ng kaaway. Ganun sa buhay. Pag nag-isolate ka, maniwala ka, doon ka na, kakatayin ng kaaway, kakainin ka, at wawasakin ka ng kaaway. Dahil sa panahon na yon, weak ka. Kaya nga ang tawag sa atin, ang church po, mga kapatid, ay called out once, hindi mag-isa. Pag mag-isa ka, believer ka, hindi ka church. Kapag 2 na kayo, 3 na kayo, 4 na kayo, sumasamba sa ngalan ng ating Panginoon, nagtitipon-tipon sa ngalan ng Panginoon, ang tawag doon, ecclesia na, church na siya. Ang tawag din doon ay assembly of God. Assembled by God. Ano ang halaga ng napakagandang gulong? Hindi naman siya nakakabit doon sa buong bisikleta. Nakuha po natin? Kahit gaano pa tayo kapogi at kaganda, kung hindi tayo nakakonect sa church at wala tayong fellowship, isolated tayo. Kakawawain tayo ng kaaway. Hindi church, primarily, ang magliligtas sa atin. Si Jesus ang Savior. Pero napaka-importante na pamamaraan, kaya create ng Panginoon ng church para ma-assemble tayo doon. Why? Para hindi tayo isolated. Kaya nga, sa lahat ng nandirito ngayon, naniniwala ko, dinala at dinako ka dito ng Panginoon. Why? Ayaw kanyang ma-isolate. Ayaw kanyang makawawa ng kalaban. Gusto kanyang maging matatag. Kaya nga, Jesus is for the powerless. So Isaiah does not say that the child, tignan niyo po bakit mighty God? Hindi sinasabi ni Isaiah na yung batang ito will be like God. Hindi niya sinasabi na magiging katulad siya ng Diyos o kaya magiging parang Diyos siya. He doesn't say that he will speak and act like God. Walang sinasabi dito si Isaiah. Hindi niya sinasabi na kung saan parang Diyos siya. Like God. Walang sinasabi doon. Sinabi dito ni Isaiah that He is God. That Jesus is God, mighty God. It is first of all a statement of power. So the baby born in the manger is not just the Son of God. He is also God the Son. Hindi lang siya Son of God, kundi siya ay God the Son. So all the fullness of God dwells in the Lord Jesus Christ. So alam niyo po ba, there is something else important in this title. Why? Yung word na mighty po, mga kapatid, di ba mighty God, yung binanggit dito, is the Hebrew word gibor. Yang gibor na yan, it means powerful. It means warrior. It means champion. It means valiant man. So ibig sabihin, hindi lang simpleng God. Ano itong sinabi? Siya daw ay mighty na warrior. Siya ay warrior, siya ay makapangyarihan. Siya ay champion. So bukod dun sa God na yon, nilagyan siya ng mighty. Bakit? Kasi nung panahon na yon, military ang labanan. Malakas yung force na nagsanib na Syria at Israel, Northern Kingdom. Pinipressure itong si South na makipag-alyansa siya para 3 na sila na magkakakampi. Tapos,
girahin nila itong Assyrian Empire na kung saan napakalakas na nung panahon na yon. So military ang labanan. Nakuha po natin? Bakit binigay ngayon tong pangalan na ito? Mighty God! Sinasabi dito na kung may makapangyarihan man, kung may world power man nung panahon na ito, wala kayong dapat ikatakot. Why? Mas malakas ang military power ng ating Panginoon. Higit pa sa lakas ng kaaway ninyo sa paligid ninyo. Come on! Mas malakas dyan sa Northern Kingdom na yan. Mas malakas dyan sa Assyrian Empire na yan. Mas malakas dyan sa mga taong makapangyarihan na yan. Kaya siya ay mighty God, Gibor, powerful, warrior, champion, strong, valiant man. So Isaiah spoke into a situation where Judah felt powerless and they were afraid of their enemies and frenemies. Kaaway. At yung frenemies nila, nakikipag-coalition, pero sa totoo, kaaway din. Kaya nga, napaka-importante, paramdam sa kanila na may mas matinding warrior na paparating. Exodus chapter 15 verse 3, the Lord is a man of war. The Lord is His name. Isaiah 42 verse 13, the Lord goes out like a mighty man, like a man of war. He stirs up His sail. He cries out. He shouts aloud. He shows Himself mighty against His foes. Ipapakita niya na mas makapangyarihan siya kaysa sa mga kalaban. This is what Judah needed to hear. Ito yung kinakailangan, napaka-importanteng mapakinggan nila nung panahon na yon. And this is what we need to hear. Kailangan maunawaan natin that Jesus Christ is a King of valor. He's a King of war. And there is none who can defeat Him. Magsama-sama na silang lahat. Kahit yung 1/3 ng mga angels na nag-revolt sa Kanya, na nagrebelde sa Kanya, itatapon niya yan ng 1 click. Nakuha po natin, walang makakapanalo, walang anumang hukbo na pwedeng tumalo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo. At sa panahon na feeling mo, ang daming mga enemies na gustong magwasak ng buhay mo, isipin mo lagi yung sinabi. And He will be called Wonderful Counselor, Mighty God. So Jesus is for the powerless. Kung sa tingin mo napakahina mo, pwedeng totoo. O totoo talaga. Kung tingin ko napakahina ko, totoo yun. Pero malakas si Lord sa buhay natin. Malakas ang ating Panginoon. Ikaw powerless, pero si Lord powerful. Kaya bagay kayo ni Jesus. Sabi mo sa katabi mo, bagay kayo ni Jesus. Sa panahon na mahina ka, isipin mo na lang that we have a mighty God. Lapit ka dun sa malakas. Kapit ka dun sa malakas. Kakapit ka rin lang kung saan ka pa kumakapit eh. Doon ka na sa malakas. Doon ka na sa makapangyarihan because Jesus is for the powerless. Pangatlo. Again, verse 6, for to us a child is born, to us a child is given, and the government will be on His shoulders, and He will be called Wonderful Counselor. Nagbibigay ng direksyon. Mighty God. Nagbibigay ng power. Ito, Everlasting Father. Pangatlo, Jesus is for the lifeless. Sabihin nga po natin, lifeless. Why? Pwede naman may buhay ang isang tao, kaya lang walang kabuhay-buhay. Jesus is for the lifeless. Kaya napaka-importante nitong statement na ito, itong pangalan na ito, Everlasting Father. Kaya lang may mga dapat na linawin dito sa name na ito. Alam niyo po ba, una pa lang, para malinaw agad yung pundasyon, alam niyo po ba, the word Father in Hebrew is the Hebrew word Ab. Kaya nga Abba. Di ba doon ang galing yun? Ang ibig sabihin nun ay source. Ang ibig sabihin nun, originator, producer, generator. So ang ibig sabihin nito, yung eternal Father, it means eternal source of life. Okay, ulitin ko po ha. Ang ibig sabihin nitong eternal Father na ito ay eternal source of life. Therefore, Jesus is the generator of eternal life. Kasi
malaking issue tong word na Father pag nabanggit to. Pag hindi ito na iayos at naipaliwanag ng maayos. Ang ibig sabihin, dahil Father, sinabi dito, everlasting Father, ibig sabihin, generator of eternal life, eternal source of light, of life. So, everlasting Father, i-clarify lang natin, does not suggest that the Son is also the Father. Maliwanag po. Dahil maliwanag sa Bible na may tatlong persona ang iisang Diyos. Wala tayong tatlong Diyos. Dahil sinabi ng Bible, we have one God. Nakuha po natin siya. Pero pinapakita ng Bible na Diyos si Jesus. Diyos ang Holy Spirit. Diyos ang Ama. Kapag nagkagulo-gulo mo yan at hindi mo inintindi maigi ng isang tao, baka makulto tayo na ito. Kung ano yung sinasabi ng Bible, yun yun. Hindi kinakailangan mag-adjust ng Bible sa atin. Tayo ang mag-a-adjust sa sinasabi niya. Kaya marami nagkagulo-gulo at nagkakulto-kulto kasi ang pinaalaayaan nila, tinitwist yung Bible, ang nag-a-adjust yung Bible sa paniniwala niya. Eh di mas magaling ka na sa Diyos. Nakuha po natin yon. Tayo ang mag-a-adjust ngayon dahil sinabi ng Bible, isa lang ang Diyos. Pero sinabi ng Bible, Diyos si Jesus, ang Holy Spirit, ang Ama. Ano ibig sabihin yon? Nakuha po natin, kaya doon pumasok yung word na Trinity. One God in three distinct person. Nakuha po natin kasi nga, paano naman mamamatay yung pag hindi nagkatawan tao ang Diyos? God is Spirit. John chapter 4 verse 24, papako mo sa cross yun. Hindi mo mapapapako. Paano tayo maliligtas? Kailangan may dugo na mabubo sa krus ng Kalbaryo. Kaya may nagkatawan taong Diyos, the Word became flesh para may mapako sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka. Nakuha po natin kasi kinakailangan nun. Kaya nga, ang ibig sabihin nito, pag sinabing everlasting Father, ang ibig sabihin lang po niya, siya ay eternal source of life. Sa Kanya nang gagaling yung eternal life. Alam niyo po ba, kapag napakinggan po natin yung head ng isang family, yung isang head ng isang bansa, halimbawa, founder. Yung founder, yung head, yung source, tinatawag yang father. For example, kaya tinawag natin Father Abraham. Sa Roman Empire dati, kapag yung pinakamalalakas nila, ang tawag dyan, halimbawa, matindi yung na-accomplish niya, father siya. Doon sa empire na yon. Halimbawa, kung naaalala po natin si George Washington. Why? He's the first President of the United States. Kaya ang tawag sa kanya, he's the father of his country. Kasi siya yung nagsimula. Siya yung una. Ganon din dito, Jesus is the Father of eternity. Why? Because He is the one who opens the doorway to eternal life. He is the door. Kapag wala siya, hindi tayo magkakaroon ngayon ng eternal life. So no one gets eternal life except sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. He is the Father or the source of eternal life. John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come, sabi ni Jesus, that they may have life. Sabi nga po natin, life. That they may have life and have it more abundantly. So hindi lang siya simpleng buhay. I have come that they may have life. Ang tanong, physically buhay ba yung mga taong sinasabi niyang they? Yes. Buhay naman yun eh. Kaya lang, bios yun, not Zoe. Yung Zoe ang ibibigay ni Lord. Yun yung ibig sabihin dun sa Greek na life. Dito sa John 10:10. Si Jesus daw magbibigay nun. John 14:6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me or but by me. So we have eternal life when we have Jesus Christ. Siya pala yung door pagdating sa eternal life. Siya yung originator ng eternal life. John 3:36. Ito po, napakalinaw. Whoever believes in the Son has eternal life. Ulitin ko po. Whoever believes in the Son. John chapter 3, verse 36. Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son
will not see life, for God's wrath remains on them. Whoever believes in the Son has eternal life. So kapag ni-reject daw ang Panginoong Kristo, they will never see life. At yung puot ng Diyos ay mananatili sa isang tao na wala si Kristo. Mahirap maging kalaban ng Diyos. Bakit? Demonyo nga, hindi siya kinaya. 1/3 na ng mga bumagsak nang nagrebelde ng mga demonyo, hindi siya kinaya. Isang tao pa kaya na mahina? Kakayanin siya? Impyerno talaga ang tuloy. Whoever believes in the Son has eternal life. Kaya nga kapag tayo ay nanampalataya kay Jesus, remember this, tayo ay may walang hanggang buhay. Now, eternal life means more than just living forever. Tandaan po natin ito ha. Ang eternal life means more than just living forever. Hindi lang ito ang mabuhay habang buhay. Bakit? Yung mapupunta sa impyerno, eternal din naman yun eh. Eternal punishment din naman yun. Napansin niyo po na kahit na inuuod sila, oy, by the way, umaapoy, tapos may uod. Sinusunog, tapos hindi natutupok. Napakaganda po nung sa Amazing Bible College natin yan. Ano ang kalalagayan natin pagdating sa impyerno at pagdating sa langit? Pero mapansin natin yung kahit na sila'y nasasaktan habang buhay, hindi sila natutupok. Eternal din kasi yun. That's why to have eternal life is to have Jesus Christ right now. Ulitin ko. To have eternal life is to have Jesus Christ right now, not someday. Ibig sabihin, kapag ikaw ay may Jesus, ang eternal life ay hindi magsisimula kapag tayo ay nawala. Ulitin ko. Ang eternal life ay hindi magsisimula kapag tayo ay nawala. Ang eternal life ay magsisimula sa buhay mo kapag si Jesus ay nasa iyo. Kaya kapag si Jesus ay nasa iyo, meron ka ng eternal life. Why? Whoever believes in the Son has eternal life. Kaya pumalakpak dito ang mga may Jesus sa buhay. Come on! Whoever believes in the Son has eternal life, and whoever rejects the Son will not see life. For God's wrath remains on them. So eternal life is the result of a personal relationship with God through His Son, Jesus Christ. John 1:12, di ba? Yet to those who received Him, si Jesus Christ, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Kailan ka magiging anak ng Diyos? Na kung saan eternal? Napakamakapangyarihan? Kapag nagkaroon ka ng religion? No. Kundi kapag nagkaroon ka ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Yet to those who receive Him, sino man daw tumanggap sa Kanya at manampalataya sa Kanya, ay magiging anak ng ating Panginoon. Not religion. Ang anak ay hindi relihiyon, ito ay isang relasyon. Ito ay isang relasyon. So para kanino ang pangakong regalo sa lahat ng tao? Jesus is for the lifeless. Kapag tingin natin, walang kabuhay-buhay yung buhay natin. At gusto natin magkaroon ng meaning yung buhay natin. Gusto natin magkaroon ng kahulugan ang buhay na ito, kailangan mo si Jesus. At alam ko, malinaw po sa inyo yan, sa iba sa atin dito, na yung buhay natin ay walang kabuhay-buhay dati. Pwedeng nagtatrabaho ka, pwedeng nakukuha mo ang gusto mo, but at the end of the day, where's life? Asan ang buhay? Parang wala rin naman akong buhay. Ano nangyayari? Nakuha po natin, once na nararamdaman mo na yan, you need Jesus. Kasi regalo siya para sa'yo. Dating sa buhay ng isang tao, na kahit na humihinga ka, pero tila baga parang wala kang buhay. Kapag dumating yan, panahon na yan, don't worry, may regalo para sa'yo. Ito si Jesus. Why? Jesus is for the powerless. Last but not the least. Sinabi dito, and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father. Sinabi dito, ibig sabihin, originator siya ng eternal life. Yung Everlasting Father dito. Ano ba? Prince of Peace. Sabihin nga po natin, Prince of Peace.
So Jesus is for the restless. Hoy, balik ulit tayo sa kalagayan nila. Pressured sila. Pag hindi kami kumampi, ipag-coalition dito sa north and sa Syria, yari kami. Ngayon, pag inaway naman namin tong Assyrian Empire, mas makapangyarihan sila. Yari na naman kami. Saan ba ako lalagay? Imagine niyo na lang kalagayan nila. Hindi na sila makatulog. Ang gulo-gulo na ng isip nila. Kaya nga napaka-importante nitong background na ito, every time na mababasa itong passage na ito, para nang sa gayon, nararamdaman natin yung nararamdaman nila. Nakikita natin, nagkakaroon tayo ng idea, ano yung kinalalagyan nila nung panahon na yon? Gulong-gulo na sila. Tapos biglang magsasabi, for to us a child is born. A son is given. May regalo. Para kanino? Sa mga magugulo ang isip. Sa mga naguguluhan. So pang-apat, para sa mga taong magulo ang buhay. Jesus is for the restless. So remember this, that peace is a wonderful thing. Napakaganda po ng kapayapaan. Ulitin ko, peace is a wonderful thing, but hard to find in this world. Napakagandang usapin, pero napakahirap matagpuan sa mundong ito. Kaya nga po ang mga bansa ay gumagastos ng bilyon-bilyon o trilyon para lang sa kapayapaan. Marami ang gumagastos para lang magkaroon ng peace talk. At marami sa atin recently, gulong-gulo ka na sa buhay mo at gusto mo ng kapayapaan. Gusto mo ng peace. Sabi mo nga sa katabi mo, peace be with you. Napaka-importante kasi ng kapayapaan. Kaya pala, napansin niyo po, resurrection ni Jesus Christ. Nung nag-resurrect si Jesus Christ, nawala siya dun sa tomb, empty tomb na. Yung mga disciples nagtago, takot na takot. Bakit? Sila nga habulin ng Roman Empire. Bakit? Kasi hindi naman naniniwala sa kay Jesus Christ na Diyos yung mga yan eh. So ibig sabihin, ninakaw ninyo yung bangkay ni Jesus Christ para sabihin na Diyos talaga to. So hahantingin ngayon yung mga disciples. Kaya ang nangyari doon, nung nag-resurrect si Jesus Christ, tingin nila parang pahama kami dito. Bakit? Kaya takot na takot sila. Nagtago sila. Tapos mamaya dyan, tumagos si Jesus Christ dun sa kinalalagyan nila. Tapos sabi niya, peace be with you. Bakit? Kasi ng kapayapaan. Ito yun. Prince of Peace. Ang kapayapaan ay napakaganda. Kaya lang napakahirap matagpuan. Remember that this passage was spoken to a people who were at war and whose king was not handling the situation well. Kaya nga ang gulo na ng isip ng hari, ang gulo pa ng isip ng mga citizen. Sa panahon na magulo ang bansa, sa panahon na magulo na ang isip mo at ang buhay mo, huwag ka na maigulo. Lumapit tayo kay Jesus. Kailangan natin itong Prince of Peace na ito. Minsan, ang gulo-gulo na ng paligid natin o guguluhin pa natin buhay natin. Kaya nga minsan, pag may kinakaunsilan po ako, may problema yung family nila. Halimbawa, nagka-problema yung dalawang member ng family. Mamaya dyan, yung apat na yun, may problema na rin sila. Kasi magsisisihan eh. Human nature yan, turuan ng turuan, parang si Adan at Eva. Sama mo na yung ahas, turuan din ng turuan. Blaming game ang tawag doon. Sabi ko, may problema na kayo, dadagdagan mo pa ng isang problema. May problema na kayong dalawa, nagsuntukan pa kayong magkapatid. Tapos nagsuntukan pa kayong magtatay. Yung isang problema nyo, dinagdagan nyo pa ng dalawa. Tapos nung nagka-problema ka, nag-drugs ka na nag-drugs. O di, ang dami nyo ng problema. Yung isang hirap na hirap kayong bigyan ng solusyon, dinagdagan nyo pa ng marami. Kuha po natin, di lalong sabog. Hindi ko sinabi kasi nga, may problema nga. Kaya nga, napaka-importanting part ng family. Napaka-importanting parte ng buhay natin. Napaka-importante sa buhay natin higit sa lahat. Walang iba kundi ang Panginoon. Why? Hindi ka man mabigyan ng kapayapaan ng iba. Hindi ka man mabigyan ng kapayapaan ng iyong kinalalagyan. Maniwala ka. Kaya kang bigyan ng kapayapaan ng ating Panginoon. Dahil si Jesus Christ ay kaya magbigay ng peace sa gitna. Ito maganda. Alam niyo po, ibig sabihin, definition ng peace?
Ang definition ng peace, hindi kawalan ng kaguluhan. Ang definition ng peace, pagkakaroon ng kapayapaan sa kalagitnaan ng kaguluhan. If I'm not mistaken dito sa kwentong ito, may nagpa-contest na hari. Sabi niya ganon, sino man ang makakapag-drawing ng pinakamagandang definition ng kapayapaan, mapapangasawa niya ang prinsesa at magiging parte ng aming pamilya. So yung mga matitinding artist, drawing na. Ang gaganda ng drawing ng iba. Ulap, na napaka-payapa. Yung iba naman, dagat na mapayapa. Yun yung mga pinagdodrawing nila. Yung mga pangkaraniwan na payapang-payapa ka kapag nakita mo yung picture na yon. May pangatlo. Sira-sirang mga puno. Natuto yung dahon. Tapos, halos nakakalbo na kagubatan. Tapos, may nest doon. May pugad, yung isang ibon. Tapos, ang saya-saya nila nung nanay saka yung anak. Alam niyo po, ang nanalo, hindi yung mga mapapayapa na drawing. Ang nanalo, yung magulo yung paligid, pero may kapayapaan, yung mag-ina na ibon. Bakit? Sinabi nung hari, ang tunay na definition ng kapayapaan ay hindi kawalan ng kaguluhan. Ang tunay na definition ng kapayapaan ay may kapayapaan ka sa kalooban mo, sa kalagitnaan ng kaguluhan. Kaya, magkaroon man ng kaguluhan, hindi na natin matatanggal na laging may mga conflict, na laging may kaguluhan. Pero kapag si Jesus ay nasa sayo, kahit magkagulo-gulo ang mga tao sa paligid natin, kaya kang bigyan ng Panginoon ng kapayapaan. Why? Because He is the Prince of Peace. Siya ang ating kapayapaan, wala nang iba. Jesus is for the restless. Kayang bigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoon kahit ang iba ay naguguluhan na. Micah chapter 5 verses 4 and 5. He will arise and shepherd his flock in the strength of the Lord. In the majesty of the name of the Lord is God. And they will remain because at that time He will be great. To the ends of the earth, this one will be our peace. Sa gitna ng gera, ito ang magiging kapayapaan natin. Pinatunayan din yan sa New Testament. In Romans chapter 5 verse 1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. May kapayapaan tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Sokristo. So para kanino ang pangakong regalo sa lahat ng tao? Jesus is for the restless. Kung ikaw man ay hindi makahanap ng kapayapaan sa pamilya mo sa oras na to, kung di ka man makahanap ng kapayapaan sa ibang sitwasyon, ang pinakamatinding definition ng kapayapaan, walang iba kundi si Jesus. Kasi pwede nating sisihin ang ating paligid. Hindi nga pumayapa eh. Ang gagawin natin? Pwede nating sisihin yung pamilya natin. Hindi nga mapayapa eh. Napatunayan ko po mga kapatid, na kahit na pala mala-impyerno ang bahay, kapag may Jesus ka sa buhay, para nasa langit ka pa rin. Why? Kasi si Jesus ang Prince of Peace. Kaya nung panahon na bata ako, pakagulo ng bahay namin, hindi man talaga araw-araw, pero mga 5 times a week. O kaya 6 times a week. Ganon. Kasi siyempre, magulo yung bahay. Basta away ng away. Lalo na pag may alak na, may lasingan na nangyayari, tapos wala pang Lord sa buhay. Yun ang mangyayari. So, bilang bata, gulong-gulo na yung isip mo. Kaya tayo, nagsisik lagi tayo ng ibang lugar. Paano ka papayapa? Peace, man. Peace, man. Pagtapos nun, gumugulo din naman ang buhay ko. Pagtapos nun, magulo din naman. Akala ko papayapa ako sa droga. Akala ko papayapa ako kapag lasing. Lalo pang gumulo yung buhay ko, nakagulo ko ng buhay ng ibang tao eh. Minsan akala mo papayapa ka sa isang tao, tapos mamaya lalong gumulo. Kasi nga hindi naman talaga sila ang susi ng tunay na kapayapaan. Ang tunay na susi ng kapayapaan, walang iba, kundi ang relasyon mo sa ating Panginoon. Kaya kapatid, si Jesus ang pinakamagandang kayamanan mo
sa buhay na ito. Kahit na ikaw ay mapuno ng kaguluhan ng paligid mo, basta si Jesus ay nasa iyo, makakaranas ka ng tunay na kapayapaan. Maniwala ka. Come on, malakas na palakpak para sa ating Panginoong Yesus. Praise the Lord, praise God. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. If you can stand. Alam nyo mga kapatid, this is one verse. In this one verse, we have 4 names of Jesus. At ito ang ibig sabihin nito sa atin. Sino itong batang ito na ipapanganak? He is a wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace. Kaya nga sinabi, for to us, verse 6, for to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Napaka-importante nung unang 3 salita. Dito sa passage nito, for to us. Para sa atin. Para sa tao. A child is born, a son is given. What does it mean? If you are pointless, Jesus is a wonderful counselor. Walang direksyon ng buhay natin, Jesus is a wonderful, not just counselor, but wonderful counselor, full of wisdom. Di mo alam kung saan patutungo buhay mo, anong direksyon mo, alam ni Jesus. Alam ni Jesus. If you are powerless, Jesus is a mighty God. Sa panahon at feeling mo weak ka, kapatid, of course, wag mong i-deny yung katotohanan. Pero wag mo rin i-deny ang katotohanan na kaya kang bigyan ng lakas ni Lord. Wag mong ilalagay sa kamay mo ang desisyon. Dahil weak ka, tapusin ko na tong buhay na ito. Dahil weak ako, ganito lang ako. Ganyan ka na nga, di gumawa ka na solusyon. Huwag kang susuko. Why? Lagi may solusyon kay Lord. If you are powerless, He is a mighty God. Ulitin ko yung word na mighty, warrior, champion. Kung may battle man sa isip natin, kung may battle man ngayon sa puso natin, kayang labanan ni Jesus Christ yan. Sinabi niya, it is finished. Kayang pagtagumpayan ng ating Panginoon. If you are lifeless, He is an eternal Father. He is the source of eternal life. And if you are restless, He is the Prince of Peace. Sa Kanya natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Peace which transcends all understanding. Sabi ko, pareho lang naman yung lugar namin, squatter. Same naman yung bahay namin, magulo. Anong pinagkaiba ngayon? Kasi dati, wala si Jesus. Pero ngayon, andun na si Jesus sa puso natin. So Jesus can make a difference in your life. For to us, a child is born. To us, a son is given. Gift ang Panginoong Hesus. Ngayon ito maganda. Sa mga pointless, sa mga powerless, sa mga lifeless at restless, si Jesus Christ ay regalo. Nakafa natin? Kaya lang ang regalo, wala tayong kinalaman doon. That's why it is called grace. Hindi mo deserving, pero ginawa ni Lord. Kaya lang ang katotohanan, ang regalo, ay kailangan tanggapin ng pagbibigyan. Ang katotohanan po, hindi lahat ng regalo na binigay sa akin, tinanggap ko. At hindi lahat ng regalo ay tatanggapin mo. Yung iba doon, baka yun na sumira ng buhay natin, ng career natin, ng reputation natin. Pinipili din ang regalo. Kaya lang minsan, napaka-importante ng regalo, makailang beses ko nire-reject si Jesus sa buhay ko. Kaya nga napaka-importante pala, tanggapin mo yung regalong bigay ni Lord. John 1:12, sino man ang tumanggap sa Kanya at manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sino man tumanggap dun sa gift na yon, sa grace na yon,
bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. John 3:16, pag-uusapan din natin yan sa series natin. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Who among you here today, I don't know if you are pointless, powerless, lifeless, or restless. Hindi ko alam. Di ba sinabi ko po? Ang pangalan, ibibigay ng Panginoon, depende sa iyong pinagdadaanan at pangangailangan. Asan dito ang kailangan mo ngayon? Are you pointless? Walang direksyon? Kailangan ng direksyon? Or weak ka, that you need power? Or walang kabuhay-buhay, feeling natin, I need life, Lord. Or maybe, ang gulo ng isip mo. Tanggapin mo yung regalong ito na inaalok ni Lord. Para sa atin ito. I want you to close your eyes right now. Ikaw sa kasi Jesus lang. Meron dito ngayong araw na ito, kanina ka pa kinakausap ni Lord. Ang gulo sa bahay, ang gulo ng isip mo, di mo alam ang gagawin mo. And some of you today, hindi lang feeling eh. Alam mo talaga na paka-weak mo ngayon. Meron dito naghahanap ka ng direksyon sa buhay. Dahil parang naliligaw yung buhay na ito. Meron dito ang daming battles sa puso't isipan natin. And maybe some of you right now, many of us today, baka first time mo na dumalo sa gawain ito at kanina pa nangungusap si Jesus sa'yo. At sinasabi mo, Lord, I want to receive that gift. Gusto ko, Panginoon, tanggapin yung regalong yan. Gustong gusto ko at kailangan ko yung regalong yan. So if you want to receive this gift right now, this Jesus right now, kapatid, I want to challenge you. Bibilang ako ng 3, tataas mo tong kamay mo. Tataas mo ang kamay mo. Natanda na sinasabi mo, Lord, I want to receive you. I want to receive this wonderful gift na alam kong kailangan na kailangan ko. If you want to receive this right now, if you want to receive Jesus right now, taas mo na mabilis yung kamay mo, kapatid. And I believe that after this, your life will never be the same again. Come on, lift up your hands. 1, 2, 3. Habang nakataas yung kamay na yan, mananalangin tayo. Mabilis lang, but make it your personal prayer. Sabi ng Bible, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, you will be saved. You and your household. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. I surrender my heart to you. surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung first time mo, lalo ginawa ang bagay na ito, ang panalangin na ito, believe me, lalo na nagmumula sa iyong puso, the gift is with you right now. Sino mang lumapit sa Kanya, sinabi ni Jesus, ay hindi niya itatakwil. Mahal ka ni Jesus. And for all of us today, na pwedeng mananampalataya na tayo, but meron tayong ganitong klaseng battle right now. Sa mga naghahanap ng direksyon ngayong oras na ito, if you are this person, just lift up your hands and wanna pray for you. Lord, I pray, God, for direction. Sa taong ito, Panginoon, na nangangailangan ng direksyon ngayon, malinaw na direksyon sa kanyang buhay. Lord, I pray for our wonderful counselor. Lord, I pray for wisdom right now. Bigyan niyo po siya ng wisdom sa kanyang direksyon sa buhay. In the name of Jesus. And for you right now that feeling mo, kapatid, o alam mo, napaka-powerless mo, just lift up your hands right now. Father, I pray for our mighty God. Lord, I pray for power, Lord, right now, especially for this powerless, na feeling nila napaka-weak nila sa buhay, Panginoon. Lord, pwede, tama, Panginoon, pero malakas ka.
sa aming buhay. In the name of Jesus, I pray that you strengthen this person right now. Lahat ng kasinungalingan na sinasabi sa kanya ng demonyo na mahina siya kahit nandiyan ka sa kanyang buhay ay winawasak namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. All of these lies na tinanim, lahat ng mga seeds ng kasinungalingan ay winawasak namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. We pray in the name of our mighty God, Jesus Christ. Lord, I pray for power right now. And for all you na lifeless, ngayong oras na ito, just lift up your hands right now. Lord, bigyan mo ko ng buhay, Panginoon. I want life, Lord. Lord, I pray in the name of our eternal Father, the originator of eternal life, Jesus. Lord, I pray right now for this Zoe life. Buhay na ganap at kasaya-saya. Receive it right now in the name of Jesus. If you are restless right now, madaming battles sa iyong isip, sa iyong puso, just lift up your hands. Father, I pray in the name of our Prince of Peace, Jesus. Lord, winawasak ko ang anumang kaguluhan sa kanyang isipan sa pangalan ni Jesus na aming Prince of Peace right now. Lord, magulo man ang kapaligiran, bigyan mo po siya ng kapayapaan now in the name of Jesus. Kapayapaan ng Panginoon ay sumaiyo ngayong oras na ito. In the name of Jesus. Come on, just ask God right now. Just talk to God. Just praise God right now. Purihin mo ang ating Panginoon. Isigaw mo sa buong mundo na kaya kang tulungan ng ating Panginoon. Na makapangyarihan siya. Sabihin mo yan sa kalaban. Sabihin mo yan sa kaaway. I-declare mo yan sa gitna ng kaguluhan. Na napakalakas ng ating Panginoon. Greater is He that is in me than he that is in the world. Oh God. Declare it right now. Declare it. Declare this right now over your sickness. Declare this right now over your battle. Declare this right now over your circumstances. Declare it. Come on, declare it. Habang dinideclare mo tong bagay na ito, yes, mahina ako pero malakas si Lord. Kaya ako lumalakas. I can do all things through Christ who gives me strength. Oh Lord. Oh Lord. Come on, declare it. Iparinig mo ito, kapatid, sa battle mo ngayong oras na ito. I-declare mo ito. Declare the name of Jesus, the name above every name, that every knee should bow and every tongue confess that Jesus is Lord. Kaya mong lumihod yung mga makapangyarihan na battle mo ngayon sa paanan ng ating Panginoon. Habang dinideclare mo ito, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Habang dinideclare mo ito, nagkakaroon ka ng direksyon. Habang dinideclare mo ito, nagkakaroon ka ng kapangyarihan. Habang dinideclare mo ito, nabubuhayan ka. Declare it, declare it, declare it. Yes, Lord. You are worthy. You are worthy of all praise. Come on, let your heart sing. My heart will sing how great. Come on, for the last time, declare it. Is our God. The name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise, Lord. You are worthy of all praise. And my heart will sing how
with me how great is our God, and all will see how great. Sa'yo na nanghihina. Declare it right now. How great. Sa'yo na walang kapayapaan. Sa'yo na may battle. How great is our God. Sing with me how great is our God. And so we'll see how great is our God. Sa'yo na nawalan ng direksyon, hayaan mo si Jesus ang manguna sa'yo. Sa'yo na nangihina, si Jesus ang iyong kalakasan. Sa'yo na walang buhay, He is your life. Sa'yo na walang kapayapaan, si Jesus ang iyong kapayapaan. Salamat po, Panginoon, dahil Ikaw ang tugon sa lahat ng aming pinagdadaanan. Kaya marapat lamang, Lord, huwag kaming tumalikod at mawala sa iyo. Salamat po sa regalong ito na aming tinanggap. Salamat, Panginoon, sa iyong kapanganakan na nagpapaalala sa amin, hindi kami wala. Hindi kami kapos. In fact, Lord, napakasagana namin dahil sa iyo, Panginoon. Dahil Ikaw ang pinakamatinding kayamanan namin sa buhay. The thief comes only to steal and kill and destroy. But I have come that they may have life, sabi mo, Panginoon, and have it more abundantly. Lord, Ikaw po ang aming yaman, wala na pong iba. Maraming salamat po. Tinanggap na namin ang lahat ng ito. Salamat po. Kaya marapat lamang na maibigay namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. At po'y magsabi ng malakas na Amen and Amen. Come on, sa lahat ng pinagpala ni Lord, malakas na palakpak para sa Kanya. Come on, praise God. God the Spirit,